Sabi nila, ang pagiging panganay ay isang pribilehiyo. Ikaw ang unang anak, ikaw ang unang pangarap, ikaw ang unang ipinagmamalaki ng mga magulang. Pero para kay Julina, ang pagiging panganay ay hindi kailanman naging korona. Isa itong mabigat na krus. At mula nang mawala ang kanilang mga magulang, wala siyang ibang ginawa kundi pasanin iyon. Sa isang maliit na baryo sa probinsya, bago pa man tuluyang sumikat ang araw, gising na si Julina. Habang ang karamihan sa kanilang mga kapitbahay ay mahimbing pa ang tulog, maririnig na mula sa likod ng kanilang lumang bahay ang paulit-ulit na tunog ng pagkuskos ng damit. Kuskus, banlaw, piga, at pagkatapos ay panibagong labada na naman. Sa edad na 32, ang mga kamay ni Julina ay tila kamay na ng isang babaeng mas matanda pa sa kanya. Makapal ang mga kalyo sa kanyang palad. May maliit na sugat sa pagitan ng kanyang mga daliri dahil sa sabon at detergent. Ngunit hindi yun mahalaga sa kanya. May dalawang dahilan kung bakit kailangan niyang bumangon araw-araw. Si Jasper at si Sofia. Konti na lang, makakatapos na rin si Jasper. Hinihingal na sabi ni Julina habang nagkukuskos ng pantalon. Napahinto siya sandali at pinunasan ng kanyang braso ang pawis sa noo. Tumingin siya sa maliit na kalendaryong nakasabit malapit sa bintana. May ilang petsang bilog ng pulang ballpen. Mga deadline ng tuition, bayad sa boarding house, allowance, projects, at kung ano-ano pang gastusin. Napangiti siya. Kaunting kayod pa, Julina. Kaya mo yan. Yun ang lagi niyang sinasabi sa sarili. Kahit walang ibang nagsasabing kaya niya, siya mismo ang nagbibigay ng lakas sa sarili niya. 12 taon na ang nakalipas mula nang mabago ang buhay nilang magkakapatid. 20 taong gulang lamang noon si Julina nang sunod na mawala ang kanilang mga magulang. Biglang nawala ang 2 taong inaasahan niyang gagabay sa kanya sa buhay. At naiwan sa kanyang pangangalaga ang 2 nakababatang kapatid. Si Jasper ay 12 taong gulang lamang noon. Si Sofia naman ay 9. Sa isang iglap, hindi na pwedeng maging simpleng ate si Julina. Kailangan niyang maging ina, ama, tagapagtanggol at tagapagtaguyod. May pangarap sana siya noon. Gusto niyang maging accountant. Nakapasa na siya sa isang kolehiyo sa bayan at nakahanda na sana ang kanyang mga requirements. Pero isang gabi, nadatna niyang tahimik na umiiyak si Jasper habang hawak ang enrollment form nito. Ate, bakit? Hindi na ba ako makakapag-aral? Napatingin si Julina sa kanyang kapatid. Sa kabilang bahagi ng silid, mahimbing nang natutulog si Sofia habang yakap ang lumang unan ng kanilang ina. Hindi nakasagot agad si Julina. Alam niyang walang sapat na pera. May kaunting lupang naiwan sa kanila. Ngunit hindi yun sapat para sa araw-araw na gastusin. May bahay sila pero hindi naman nila maaaring kainin ang dingding nito kapag sila'y nagutom. Kaya ng gabing yun, isinara ni Julina ang sarili niyang enrollment form. At kinabukasan, naghanap siya ng trabaho. Hindi na siya bumalik pa sa kolehiyo. Nagsimula siya bilang katulong sa karinderya. Pagkatapos ay naging tagalinis ng bahay. Nagbenta siya ng kakanin, nagplantsa ng damit. Hanggang sa napansin niyang mas malaki ang kikitain niya kung tatanggap siya ng labada mula sa iba't ibang pamilya sa kanilang baryo. Mula noon, halos araw-araw ay nakababad sa tubig ang kanyang mga kamay. May mga pagkakataong 12:00 na ng gabi, nagpaplantsa pa siya. Pagkatapos 4:00 ng madaling araw, gising na naman siya. Pero sa bawat pagkakataon na gusto niya ng sumuko, tinititigan niya lamang ang 2 kapatid. At nawawala na ang pagod niya. Kayo ang makakapagtapos, yun ang pangako niya. Hindi man ako nakapag-aral, kayo ang tutupad sa pangarap natin. At tinupad naman niya ang kanyang salita. Lumipas ang mga taon, naging mahusay na estudyante si Jasper. Matalino ito, determinado at mahusay magsalita. Pangarap nitong magkaroon ng sariling negosyo balang araw. Si Sofia naman ay naging isang magandang dalaga.
Mahilig sa fashion, social events at magagandang bagay. Habang lumalaki ang kanilang mga pangarap, lumalaki rin ang gastos. Isang araw, dumating ang sulat mula kay Jasper. Nakapasok ito sa isang magandang universidad sa Maynila. Masayang masaya si Jolina. Pero nang makita niyang tuition fee, halos manghina ang kanyang mga tuhod. Ganito kalaki? 3 beses niyang binasa ang halaga. Hindi niya alam kung saan niya kukunin ang pera. Ngunit kinagabihan, kumuha siya ng isang maliit na lata mula sa ilalim ng kanyang kama. Yun ang kanyang ipon. Pambili sana ng bagong washing machine. Ilang taon niyang pinag-ipunan yon para hindi niya na kailangan kuskusin ng mano-mano ang napakaraming damit. Binilang niya ang pera. Kulang pa rin. Kaya kinabukasan, pumunta siya sa bayan. Umuwi siyang wala na ang manipis na gintong kwintas na pamana ng kanyang ina. Ibinenta niya yon. At ilang araw pagkatapos, nakasakay na si Jasper papuntang Maynila. Bago umalis ang kapatid, mahigpit siya nitong niyakap. Ate, pangako, kapag yumaman ako, hindi ka na maglalaba. Napatawa si Jolina. Hindi mo kailangan yumaman, basta maging mabuti kang tao. Hindi, bibili ako ng malaking bahay, tapos ikukuha kita ng maraming katulong. Talaga? Oo, hindi ka na hawak ng sabon. Napaiyak sa tuwa si Jolina. Makalipas ang 3 taon, sumunod naman si Sofia sa Maynila. Mas mabigat na ngayon ang gastusin. 2 tuition, 2 allowance, 2 boarding house. Minsan 3 beses sa isang araw lang kumain si Jolina. Pero kalahati lang ang ulam niya. May mga pagkakataong kape at tinapay lang ang hapunan. Kapag tumatawag ang mga kapatid, lagi niyang sinasabing maayos siya. Ate, kailangan ko ng dagdag na 5,000. May school activity kami. Napatingin si Jolina sa perang nakapatong sa mesa. 2,000 lamang yun. Bayad sana sa kuryente at pambili ng bigas. Kailan kailangan? Tomorrow sana. Sige, gagawan ko ng paraan. Thank you, ate. Love you. Pagkababa ng tawag, matagal na nakatitig si Jolina sa cellphone. Pagkatapos ay tumayo siya. Kumatok sa bahay ng kapitbahay. Aling Rosa, baka may labada pa po kayo? Hindi alam ni na Jasper at Sofia kung ilang beses nang nagkasakit ang kanilang ate. Ngunit patuloy pa ring nagtatrabaho. Hindi nila alam na minsang nilagnat si Jolina habang naglalaba. Hindi nila alam kung ilang pangarap ang tahimik na inilibing ni Jolina para lamang mabuhay ang mga pangarap nila. O marahil alam nila, ngunit habang tumatagal, mas pinili nilang kalimutan. Isang Pasko, umuwi sina Jasper at Sofia. Masayang masaya si Jolina. Maaga siyang namalengke. Nagluto siya ng paboritong adobo ni Jasper at spaghetti na gustong-gusto ni Sofia noong bata pa ito. Nang bumaba mula sa sasakyan ng dalawa, halos hindi sila nakilala ni Jolina. Nakaayos si Jasper, may mamahaling sapatos, magandang relo. Si Sofia naman ay may branded na bag at elegante ang pananamit. Jasper, Sofia! Lumapit siya upang yakapin ang dalawa. Ngunit bahagyang umatras si Sofia. Ate, basa ang kamay mo. Napatingin si Jolina sa kanyang mga kamay. Galing kasi siya sa kusina. Pasensya na. Pinunasan niya agad yon sa kanyang duster. Hindi niya napansin ang tingin ni Jasper sa suot niya. Ate, ganyan ka pa rin manamit. Napatawa si Jolina. Bakit, maayos pa naman? Wala lang. Ngunit may kakaiba sa tono nito. Sa hapagkainan, mas marami pang kwento ang magkapatid tungkol sa mga kaibigan nilang mayayaman kaysa sa kanilang pag-aaral. May kaklase raw si Sofia na anak ng doktor. May kaibigan si Jasper na may negosyo ang pamilya. May bagong restaurant, may bagong kondo, may bagong lifestyle. Tahimik lamang na nakinig si Jolina. Hindi niya maintindihan ang kalahati ng kanilang pinag-uusapan. Pero masaya siya. Para sa kanya, patunay yon na malayo na ang narating ng kanyang mga kapatid. Jasper, kumusta naman ang grades mo? Saglit na natahimik ang lalaki. Okay naman. Ikaw, Sofia? Okay din. Mabuti basta huwag niyong pababayaan ang pag-aaral. Nagkatinginan ng dalawa at ngumiti si Jasper. May bahid na yon ng pagkainis.
Ate, college na kami. Alam na namin ang ginagawa namin. Tumango si Jolina. Oo naman, nag-aalala lang ako. Minsan kasi ate, parang hindi ka makasabay. Napatigil si Jolina. Saan? Sa buhay namin. Tahimik ang hapag. Pagkatapos ay tumawa si Sofia. Joke lang. Napangiti rin si Jolina. Pero hindi niya alam kung bakit tila may kumurot sa dibdib niya. Makalipas ang ilang taon, dumating ang araw na pinakahihintay niya. Graduation ni Jasper. Maagang bumiyahe si Jolina papuntang Maynila. Suot niya ang pinakamaganda niyang damit. Isang simpleng blouse at palda na ilang taon na niyang ginagamit tuwing may espesyal na okasyon. May dala siyang maliit na bouquet. Pagdating sa universidad, nakita niya si Jasper kasama ang mga kaklase nito. Jasper! Lumingon ang binata. Ngunit sa halip na tumakbo papunta sa kanya, parang natigilan ito. Napansin ni Jolina ang tingin ng mga kaibigan ni Jasper sa kanyang simpleng damit. Bro, relative mo? Sandaling natahimik si Jasper at sa isang segundong yon, may kung anong nabasag sa puso ni Jolina. Oo. Hindi niya sinabing ate. Lumapit si Jolina at iniabot ang bulaklak. Congratulations! Salamat! Ngunit mahina ang boses nito. Parang ayaw nitong marinig ng iba. Maya-maya'y hinawakan siya ni Jasper sa braso at inilayo ng kaunti. Ate, sana sinabi mong pupunta ka. Bakit? Surprise sana. Hindi kasi... Tumingin ito sa kanyang damit at pagkatapos sa kanyang mga kamay. Magaspang, maitim sa araw, punong-puno ng kalyo. Wala, okay lang. Ngumiti si Jolina. Pero sa pagkakataong yon, naintindihan niya ang hindi masabi ng kapatid. Nahihiya ito sa kanya. Ngunit kahit masakit, hindi nagtanim ng sama ng loob si Jolina. Sa halip ay lalo siyang nagsikap. Dahil pagkatapos ni Jasper, si Sofia naman ang kailangan niyang mapagtapos. Ilang taon pa siyang naglaba, ilang taon pa siyang nagtiis. Hanggang sa isang araw ay natanggap niya ang litrato nilang tatlo. Graduate na rin si Sofia. Maganda ang trabaho ni Jasper. May magandang oportunidad si Sofia. Tinitigan ni Jolina ang litrato. Napaluha siya. Mama, Papa, hinaplos niya ang lumang larawan ng kanilang mga magulang. Nagawa ko, napangiti siya habang umiiyak. Nakapagtapos na silang dalawa, akala niya'y tapos na ang paghihirap. Akala niya'y panahon na para tuparin ni na Jasper at Sofia ang kanilang pangako. Akala niya, sa wakas, siya naman ang aalagaan. Hindi niya alam, ang pagtatapos ng kanyang mga kapatid ang simula naman ng pinakamalaking sakit na mararanasan niya. Makalipas ang ilang buwan, pinapunta siya ni Jasper sa Maynila. May maganda raw itong balita. Pagdating ni Jolina, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang malaking modernong bahay. May gate, mamahaling sasakyan, may mga kasambahay. Nakatayo si Jasper sa pintuan. Welcome! Napaiyak si Jolina. Naalala niya ang pangako nito noong bata pa. Ate, kapag yumaman ako, di ka na maglalaba. Lumapit siya at niyakap ang kapatid. Ipinagmamalaki kita, ngunit hindi siya niyakap ng mahigpit ni Jasper. Sa loob ng bahay ay naroon si Sofia. Elegante, maayos ang buhok, parang ibang tao na. Ate, finally! Ngumiti si Jolina. Ang ganda ng bahay ninyo. Dito ka muna titira. Napangiti si Jolina. Talaga? Oo. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, naisip ni Jolina na baka ito na ang gantimpala sa lahat ng sakripisyo niya. May sarili siyang kwarto, may malambot na kama, may aircon. Hindi niya kailangan gumising ng 4:00 para maglaba. Nung unang gabi, halos hindi siya makatulog sa sobrang saya. Ngunit kinabukasan, habang nag-aalmusal sila, nagsalita si Sofia. Ate, may favor sana kami? Ano yon? Since nandito ka naman, baka pwede kang tumulong sa bahay. Aba, syempre. Yung mga damit ko kasi, ayokong ipinapalabas sa iba. Ako rin ate, kasi baka masira. Napatingin si Jolina sa magkapatid. Sanay ka naman. Sandaling natahimik si Jolina. Pagkatapos ay ngumiti. Oo naman. Kinabukasan ay naglaba siya. Sumunod na araw, nagplantsa. Pagkatapos ay naglinis ng kusina.
Hanggang sa unti-unti, hindi na siya kapatid na nakikitira sa bahay. Para na siyang kasambahay. At isang hapon, habang nagsasampay siya sa likod ng bahay, narinig niya ang boses ni Sofia mula sa sala. May mga bisita ito. "Sophie, sino yung babae sa likod?" Natahimik si Sofia. Naghintay naman si Jolina. Inaasahan niyang marinig ang simpleng sagot. "Ate ko." Ngunit ibang salita ang lumabas sa bibig ng kanyang kapatid. "Siya?" Tumawa ito ng mahina. "Tumutulong lang dito sa bahay." Nanigas si Jolina. Nalaglag mula sa kanyang kamay ang basang damit. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, naramdaman niyang baka ang lahat ng sakripisyo niya ay hindi pagmamahal ang naging bunga, kundi kahihiyan. Isang araw, tinawag siya ni Sofia. "Ate, pakilaban tong dress ko. Hand wash lang ha. Mahal yan." "Ate, pakiplansya ng polo ko. May meeting ako mamaya." Sabi naman ni Jasper. "Ate, pakilinisan na rin yung guest room." Walang reklamo si Jolina. Sanay naman siyang magtrabaho. Ang masakit lamang kapag silang tatlo lang ang nasa bahay ay tinatawag siyang ate. Pero kapag may bisita, para siyang ibang tao. "Sophie, ang sipag ng helper nyo. Siya ba yung nakita ko nung nakaraan na nagsasampay?" Sabi ng bisita ni Sofia isang hapon. Habang naghihiwa ng prutas si Jolina sa kusina, naririnig niya ang usapan sa sala. Napahinto si Jolina. Hinihintay niyang sabihin ni Sofia ang totoo. Ngunit tumawa lang ito. "Aha, oo, matagal na siyang sanay sa gawaing bahay." Nanikip ang dibdib niya. Maya-may pumasok si Sofia sa kusina. "Bakit hindi mo sinabi na ate mo ako?" "Ate, hindi naman sa kinakahiya kita pero..." Napabuntong hininga ang dalaga. "Iba kasi ang mundo dito. Image matters." Napangiti ng mapait si Jolina. "At nakakasira ba sa image mo kapag nalaman nilang ate mo ako?" Hindi sumagot si Sofia. Sapat na yun para maunawaan niya ang katotohanan. Pinilit pa rin niyang intindihin ang mga kapatid. Baka nag-a-adjust lang sila. Baka lilipas din yun. Ngunit dumating ang isang gabi na tuluyang nagpabago sa lahat. May mahalagang dinner meeting si Jasper kasama ang ilang potensyal na investors. Mula umaga, abala ang buong bahay. May caterer, mamahaling alak, bulaklak at eleganteng dekorasyon. Si Jasper ay nakasuot ng mamahaling suit. Si Sofia naman ay parang isang socialite sa ganda ng damit. Samantala si Jolina ay nasa kusina, nakasuot ng kupas na duster. Lumapit si Jasper. "Jolina!" Napansin ni Jolina na hindi nito sinabing ate. "Bakit?" "Kapag dumating ang guests, dito ka lang sa kusina." Napakunot ang noo niya. "Bakit?" "Importanteng meeting to." "Hindi naman ako manggugulo." Napabuntong hininga si Jasper. "Ate, tingnan mo naman ang sarili mo." Napatingin si Jolina sa sariling damit. "May amoy sabon ka palagi, tapos yung kamay mo." Tiningnan nito ang magaspang niyang mga palad. "Basta, huwag ka nalang lumabas." Tahimik na tumango si Jolina. Bandang 7:00, dumating ang mga bisita. Mula sa kusina, naririnig ni Jolina ang tawanan at masasayang usapan. Maya-maya, sinabi ng isang kasambahay na ubos na ang yelo. "Ako na ang kukuha," sabi ni Jolina. Kailangan lang niyang dumaan saglit sa dining area. Ngunit nang makita siya ni Jasper, "Jolina!" Biglang natahimik ang paligid. Napalingon ang mga bisita. Lumapit si Jasper sa kanya. "Ano bang sinabi ko sa'yo? Kukuha lang ako ng yelo." "May ibang pwedeng gumawa niyan." "Hindi ko alam." Mas lalo itong nainis. "Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Huwag kang lumalabas kapag may clients ako." Napayoko si Jolina. "Bakit? Ano bang nakakahiya sa akin?" Napatingin si Jasper sa mga bisita bago siya muling hinarap. "Yung amoy mo, amoy labada ka." Parang natigil ang mundo ni Jolina. Labada. Ang trabahong nagbayad ng tuition fee ni Jasper. Ang trabahong bumili ng libro nito. Ang trabahong nagtawid sa kanila sa gutom. Ngayon, yun pala ang ikinakahiya nito. Lumapit si Sofia. "Kuya is right. Ate, tingnan mo yung hands mo. Para ng sandpaper." Napatingin si Jolina sa sariling palad. Punong-puno ng kalyo. "My friends thought you're our maid. Nakakahiya." Nanginginig na ang boses ni Jolina. "Maid?"
Tumingin siya kay Sofia. Ako ang nagpalaki sa inyo. Pagkatapos ay hinarap niya si Jasper. Nung wala kang pambayad ng tuition, nagbenta ko ng alahas ni Mama. Tumulo ang luha niya. Kapag wala kayong baon, ako ang hindi kumakain. Ate, hindi itong tamang oras. Kailan ang tamang oras? Kapag walang nakakakita? Napahiya si Jasper sa mga bisitang nakatingin. At sa galit, nasabi nito ang pinakamasakit na salita. At binayaran ka na namin. Napatitig si Jolina. Binayaran? Pinatira ka namin dito. Hindi ka na nagbabayad ng pagkain, may sarili ka pang kwarto. Parang may bumagsak sa dibdib ni Jolina. Akala ko, pamilya tayo. Pamilya tayo, pero kailangan naming isipin ang future namin. Napangiti si Jolina ng mapait. Future? Yun din ang salitang ginamit niya sa sarili sa loob ng maraming taon. Ang kinabukasan ni na Jasper at Sofia, yun ang dahilan kung bakit isinuko niya ang sarili niyang pangarap. Ngayon, wala pala siyang lugar sa kinabukasang yon. Kinabukasan, nag-impake si Jolina. Isang lumang bayong lamang ang dala niya. Habang papalabas na siya, nakita niya sina Jasper at Sofia sa sala. May hawak silang mga dokumento. Ate, sandali. Huminto siya. Ano? May kailangan ka lang pirmahan. Inilapag nito ang mga papel sa mesa. Tungkol sa bahay at lupa ni na Mama. Napakunot ang noo ni Jolina. Bakit? Ililipat namin sa pangalan namin. At ako? Nagkatinginan ang magkapatid. Mas praktikal kung kami ni Sofia ang magmamanage. Hindi ka naman marunong sa property. Masakit pero pagod na si Jolina. Pagod ng makipagtalo. Pirmahan mo lang at standard documents naman to. Kinuha ni Jolina ang ballpen. Hindi niyo naman ako niloloko, di ba? Ngumiti si Sofia. Ate naman, kapatid mo kami. At dahil kapatid niyang mga ito, naniwala pa rin siya. Pinirmahan niya ang mga dokumento ng hindi binabasa. Hindi niya alam na may mga waiver at authorization na nakapaloob doon. Ngunit hindi rin alam ni Jasper at Sofia na may isang napakatandang kondisyon na nakakabit sa orihinal na titulo. Isang kondisyon na inilagay ng kanilang lolo maraming taon na ang nakalipas. At balang araw, yun mismo ang sisira sa lahat ng plano nila. Kinuha ni Jolina ang bayong. Tapos na? Oo, sagot ni Jasper. Sana balang araw, maalala niyo kung sino kayo bago ninyo natutunang ikahiya ako. At tuluyan siyang lumabas. Malakas ang ulan, wala siyang payong. Naglakad siya hanggang sa makarating sa isang murang paupahang kwarto malapit sa terminal. Doon lang siya umiyak ng todo. Mama, ano bang ginawa kong mali? Nang sumunod na araw, umuwi siya sa kanilang tahanan. Inayos niya ang kanyang mga gamit. Gusto niyang nakaimpake na bago pa man siya tuluyang palayasin ni na Jasper at Sofia. Pero habang inaayos niya ang aparador, mayroon siyang nakapa na isang secret cabinet. At nang halughugin niya yon, may nakita siyang isang maliit na gintong susi. Sinubukan niya yung ipasok sa isang maliit na kahon at nagbukas. Mula roon, may nakita siyang mga dokumento. May lumang litrato ng kanyang ama, kasama ang ilang negosyanteng nakasuit, makakapal na dokumento at isang liham. Nakasulat sa harapan, para kay Jolina lamang. Binuksan niya yon at sa unang linya pa lang, nanlaki ang kanyang mga mata. Jolina, patawarin mo kami dahil tinago namin sa iyo ang tunay na pagkakakilanlan ng ating pamilya. Sa ilalim ng liham ay may dokumentong may pangalan niya at sa tabi nito ay dalawang salitang hindi niya maintindihan. Beneficial owner. Hindi pa alam ni Jolina kung ano ang kahulugan nito. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Halos hindi siya nakatulog. Nasa ibabaw ng maliit na mesa ang mga dokumentong nakita niya sa kahon. May mga lumang certificates, mga litrato, mga papeles na may pirma ng kanyang ama. At ang liham ng kanyang lolo, muli niyang binasa. Jolina, kung binabasa mo ito, ibig sabihin dumating ng araw na kailangan mong malaman ng katotohanan. Hindi ordinaryong manggagawa ang iyong ama. Matagal siyang naging tahimik na investor at shareholder ng isang kumpanyang itinayo namin, kasama ang ilang kaibigan. Napahawak si Jolina sa dibdib.
Hindi niya alam kung paniniwalaan niya ang binabasa. Ang alam niya lang noon, simpleng tao ang kanilang ama. Tahimik, masipag, at laging sinasabing sapat na ang isang payak na buhay. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Pinili ng iyong ama na huwag ipakita sa inyo ang yaman. Ayaw niyang lumaki kayong umaasa sa pera. Pero inayos na namin ang lahat ng dokumento para may malaking bahagi ng kumpanya ang mapunta sa'yo. Sa akin? Tumingin siya sa dokumentong may pangalan niya. May nakasulat na pangalan ng isang malaking holding company. Hindi niya yon gaanong kilala pero pamilyar ang logo. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang halaga. Kaya napagdesisyonan niyang humingi ng tulong. Pumunta siya sa isang maliit na law office sa bayan. Simple lang ang opisina. Sa likod ng mesa ay nakaupo si Attorney Ramon Villarreal, isang matandang abogado na minsan ang tumulong sa kanilang pamilya. Pagkakita nito sa mga dokumento, biglang nagbago ang ekspresyon. Saan mo nakuha ang mga ito? Tanong ni Attorney Ramon. Sa aparador po. Isa-isang tiningnan ng abogado ang mga papeles at habang tumatagal, mas lalong nagiging seryoso ang mukha nito. Attorney, may halaga po ba talagang mga yan? Hindi agad sumagot si Ramon. Sa halip ay tumayo ito at isinara ang pinto. Doon kinabahan si Jolina. Jolina, alam mo ba kung ano ang kumpanyang ito? Hindi po. Huminga ng malalim ang abogado. Isa ito sa pinakamalaking investment group. Nanlaki ang mga mata niya. Investment group? Tumango si Ramon. May holdings sa real estate, banking, logistics at manufacturing. Napahawak si Jolina sa upuan. Pero imposible po, labandera lang po ako. Napangiti ng bahagya ang abogado. Ang trabaho mo ay walang kinalaman sa pagmamayari. Inilapit nito ang isang dokumento. Ito ang share certificate ng ama mo. Tinuro nito ang porsyento. At ito ang trust arrangement na iniwan para sa'yo. Hindi maintindihan ni Jolina ang lahat ng terminong ginagamit. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi siya mahirap. Hindi pala kailanman lubusang nawala ang seguridad ng kanilang pamilya. Nakatago lang yon. Ngunit may isa pang dokumento na mas ikinagulat ni Jolina. Ang original deed ng bahay at lupa ng kanilang mga magulang may nakalakip na espesyal na kondisyon. Binasa yon ni Attorney Ramon. Ito ang tinatawag na protective family clause. Ano po ang ibig sabihin? Nung ginawa ng lola mo ang estate plan, may inilagay siyang kondisyon sa family property. Ipinakita nito ang bahagi ng dokumento. Kapag ang sino mang tagapagmana ay napatunayang gumamit ng pandaraya, pamimilit o pagtatangkang alisin sa karapatan ng pangunahing tagapagmana, maaring mawalan sila ng claim sa property. Napatitig si Jolina. Pangunahing tagapagmana? Tumango ang abogado. Ikaw! Parang huminto ang tibok ng puso niya. Biglang bumalik sa kanyang alaala ang mga papeles na pinirmahan niya. Attorney, may pinirmahan na po ako nung nakaraan. Napakunot ang noon nito. Ano? Transfer documents daw para sa bahay. Biglang tumayo si Ramon. Transfer documents at may kopya ka? Umiling si Jolina. Yun po, wala po, attorney. Napapuntong hininga ang abogado. Hindi natin alam kung ano talaga ang pinirmahan mo, pero kailangan nating kumilos agad. Kinabahan si Jolina. Makukuha po ba nilang bahay? Posible nilang subukan pero kung may fraud o misinterpretation ay maaari nating questionin. Hindi na nagsalita si Jolina. Sa kabila ng lahat, hindi niya agad naisip ang paghihiganti. Ang unang pumasok sa isip niya ay, makukulong po ba sila? Napatingin sa kanya si Ramon. Hindi pa natin alam. Ayoko po silang makulong. Nagulat ang abogado. Pagkatapos ng ginawa nila sa'yo? Kapatid ko pa rin naman po sila. Lumipas ang ilang buwan, sa tulong ni Attorney Ramon ay nagsimulang maayos ang legal ownership ni Jolina. Kinailangan niyang mag-aral. Hindi sapat na may pangalan lang siya sa dokumento. Kailangan niyang maintindihan kung ano ang hawak niya. Tuwing umagay nagbabasa siya tungkol sa negosyo. Tuwing hapon nakikipagkita siya sa mga accountant at financial advisors. Sa gabi bumabalik siya sa maliit niyang inuupahang kwarto. Hindi siya biglang naging elegante. Hindi rin siya biglang naging eksperto. Maraming beses siyang napahiya sa sarili.
Ma'am Julina, what's your position in the restructuring proposal? Tahimik siyang nakatitig sa makapal na report. Hindi niya naiintindihan ang kalahati. Pwede bang ipaliwanag niyo sa akin sa mas simpleng paraan? May ilang executive na nagkatinginan, pero hindi siya nahiya. Sa halip ay nagsulat siya, nag-aral, nagtanong, at kapag hindi niya alam, inaamin niya. Unti-unti natutunan niyang hindi kahinaan ang pagiging ignorante sa isang bagay. Ang tunay na kahinaan ay ang ayaw matuto. Isang gabi, nakita ni Attorney Ramon si Jolina na nag-aaral pa rin. Maghahating gabi na, iha. Kaunti na lang po, napangiti ang abogado. Parang nung naglalaba ka lang. Napatingin si Jolina sa sarili niyang mga kamay. Naroon pa rin ang mga kalyo. Ganito talaga ako, attorney. Huwag mong ikahiya ang mga kamay na yan. Tumango siya. Diyan nagsimula ang lahat ng pinaghirapan mo. Napangiti si Jolina. Sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang kanyang mga kamay. Samantala, sa kabilang panig ng Maynila, masaya sina Jasper at Sofia. Inakala nilang tuluyan na nilang nakuha ang bahay. Ginamit ni Jasper ang property bilang suporta sa ilang business transactions. Si Sofia naman ay nagsimulang gumastos ng higit sa kanyang kinikita. Luxury bags, travel, investments na hindi niya gaanong pinag-aralan. Kuya, once ma-close natin yung deal na to, set na tayo? Exactly. Wala silang ideya na kasabay ng pag-angat nila sa lifestyle ay tahimik namang binubuo ni Jolina ang sarili nitong kapangyarihan. At higit sa lahat, hindi nila alam na minamatyagan na ng legal team ang bawat hakbang nila sa ari-arian. Isang araw, tinawagan ni Attorney Ramon si Jolina. May balita ako. Ano po yun? Kinumpirma na ng corporate registry ang status mo. Sandaling natahimik ang paligid. Ikaw na ang legal controlling beneficiary ng shares ng tatay mo. Hindi agad nakapagsalita si Jolina. Ano po ang ibig sabihin yan? Ngumiti ang abogado. Ibig sabihin, hindi ka lang tagapagmana. Huminto ito. May boses ka sa kumpanya. Napatingin si Jolina sa bintana. Sa ibaba, naglalakad ang mga empleyado. Mga taong dati hindi niya kayang isipin na makakasalamuha niya. Pero hindi ko pa kayang mamuno. Hindi naman kailangan ngayon. Matututo ka rin. Napahawak si Jolina sa lumang bayong na dala niya pa rin. Hindi niya yon itinapon. Para sa kanya, paalala yon ng lahat ng pinagdaanan niya. Mula roon nagsimula ng magbago ang yugto ng buhay ni Jolina. Hindi na lamang siya babaeng naghahanap ng paraan para mabuhay. Unti-unti siyang naging babaeng natutong gumawa ng desisyon, natuto siyang makinig, natuto siyang magbasa ng kontrata, at pinakamahalaga, natuto siyang huwag basta magtiwala. Dahil minsan na siyang nasaktan dahil sa tiwala. Ayaw na niyang maulit yun. Makalipas ang isang taon, nakatayo siya sa harap ng isang malaking gusali. Suot niya ang simpleng dark suit. Walang mamahaling alahas, walang labis na dekorasyon. Pero iba ang tindig niya. Lumapit ang isang staff. Good morning, Miss Jolina. Tumango siya. Ready na po ang board? Huminga ng malalim si Jolina. Bago siya pumasok, tiningnan niya ang sariling mga kamay. Magaspang pa rin, may bahid pa rin ang dating buhay. Ngunit hindi niya na yon ikinakahiya. Ito ang nagpaaral sa mga kapatid ko. Ito rin ang gagamitin ko para buuin ang sarili kong kinabukasan. Binuksan niya ang pinto ng boardroom at sa pagkakataong yon, hindi na pumasok ang dating labandera. Pumasok ang babaeng unti-unting naghahanda upang maging isa sa pinakamakapangyarihang negosyante sa kumpanya. Ngunit habang nagsisimula ang pagbangon ni Jolina, nagsisimula naman ang pagbagsak ni Jasper at Sofia. At hindi magtatagal, ang dalawang mundong yun ay muling magtatagpo. 5 taon ang lumipas. Maraming bagay ang kayang baguhin ng 5 taon. Ang dating maliit na paupahang kwarto ni Jolina ay napalitan ng isang tahimik, ngunit eleganteng tahanan. Ang lumang duster ay napalitan ng simpleng business suit. At ang babaeng dati nakayuko habang nagkukuskus ng labada ay natutong tumingin ng diretsyo sa mga mata ng pinakamakapangyarihang negosyante. Pero may isang bagay na hindi nagbabago, ang kanyang mga kamay. Naroon pa rin ang bakas ng mga taon ng paglalaba at hindi niya yon ikinahiya.
Maagang dumating si Jolina sa isang malaking corporate building sa Makati. Pagbukas ng elevator sa executive floor, agad tumayo ang mga empleyado. Good morning, CEO Jolina. Good morning, ma'am. Good morning. Walang yabang sa kanyang tinig. Hindi siya naging katulad ng mga taong minsang humamak sa kanya. Kapag may janitor na nakakasalubong, binabati niya. Kapag may guard, nagpapasalamat siya. Kapag may empleyadong nagkamali, pinakikinggan niya muna bago magdesisyon. Dahil alam niya kung anong pakiramdam ng tingnan na parang wala kang halaga. Sa loob ng 5 taon, pinag-aralan ni Jolina ang bawat bahagi ng kumpanya na iniwan sa kanya ng ama. Hindi naging madali. Maraming executive ang nagduda sa kanya. Labandera raw dati ang bagong shareholder. Ano naman ang alam niya sa negosyo? Narinig ni Jolina ang mga bulong-bulungan, pero hindi siya nakipagtalo. Nag-aral siya, mas maaga siyang pumapasok kaysa sa kanila. Mas huli siyang umuuwi. Hanggang isang araw, wala nang tumatawa. Dahil ang babaeng inaakala nilang walang alam, ang siyang nakakita ng problemang hindi napansin ng mga eksperto. Mula noon, unti-unting lumaki ang tiwala sa kanya. At makalipas nga ang 5 taon, ang dating labandera ay nahalal bilang bagong Chief Executive Officer. Isang umaga, pumasok ang kanyang assistant na si Clara. Ma'am, ready na po ang listahan ng distressed companies na naghahanap ng investment. Iwan mo rito. Inilapag ni Clara ang folder. Isa-isang tiningnan ni Jolina ang mga kumpanya. Hanggang sa isang pangalan ang nagpahinto sa kanya. Nanigas ang kanyang kamay. M&S Prime Ventures. Ma'am? Tanong ni Clara. Hindi sumagot si Jolina. Binuksan niyang profile at nakita niyang 2 pangalang matagal na niyang hindi binigkas. Jasper at Sofia. Sila? Tumango si Clara. Yes ma'am, silang majority owners. Napaupo ng tuwid si Jolina. Malaki po ang problema nila, maraming unpaid obligations, may investors na umatras at may pending complaints laban sa management. Tahimik si Jolina. They urgently need capital. Napatingin si Jolina sa bintana. 5 taon niyang hindi nakita ang mga kapatid. At ngayon, ang mga taong minsan nagsabing wala siyang alam sa property at negosyo ay humihingi ng tulong sa kumpanyang pinamumunuan niya. Ma'am, tatanggihan ko na po ba? Hindi. Agad niyang sagot. Nagulat si Clara. Schedule mong meeting. Kailan po? Isinara ni Jolina ang folder. Sa Friday. Samantala, ibang-iba na ang buhay ni na Jasper at Sofia. Ang negosyong minsang ipinagmamalaki ni Jasper ay halos wala nang natitirang pera. Masyado siyang naging aggressive. Humiram siya upang pondohan ng expansion. Pumasok sa mga deal na hindi niya lubusang pinag-aralan. At nang magsimulang bumagsak ang negosyo, tinakpan niya ang isang utang gamit ang panibagong utang. Hanggang dumating ang araw na wala nang gustong magpahiram sa kanya. Magkano pang kailangan? Nauutal na tanong ni Jasper. Sumagot naman ang accountant. At least 40 million para makasurvive tayo next quarter. Napahawak si Jasper sa noo. Impossible. May isa pa pong problema, sabi ng accountant. Inilapag nito ang dokumento. May formal complaints tungkol sa ilang transactions. Namula ang mukha ni Jasper. Ayusin ninyo. Sir, hindi na po simpleng accounting problem ito. Sa kabilang kwarto, galit na galit naman si Sofia habang kausap ang manager ng sarili niyang negosyo. Paano bankrupt? Ma'am, ilang buwan ang mas mataas ang expenses kaysa sa sales. Then fix it. We tried. Napatigil si Sofia. Unti-unting bumalik sa isip niya ang lahat ng perang ginastos niya. Mga mamahaling bag, biyahe, parties, maling investments. Akala niya hindi mauubos ang pera. Pero nauubos pala ang lahat. Nang gabing yon, tahimik na nakaupo ang magkapatid sa bahay na minsang ipinagmalaki nila kay Jolina. Kuya, paano kung mawala to? Tumingin si Jasper sa paligid. Ang malaking bahay, mamahaling furniture, ang simbolo ng tagumpay nila. Hindi mawawala. Pero sinisingil na tayo ng bangko. May investor tayong kakausapin. Sino? Iniabot ni Jasper ang folder. Isang malaking investment group. Binasa ni Sofia ang pangalan. Sino ang CEO? Umiling si Jasper. Private person. Bihira sa media. Napabuntong hininga si Sofia. Sana pumayag.
Kailangan niyang pumayag dahil kapag hindi, mawawala ang lahat. Dumating ang araw ng meeting. Maagang pumunta sina Jasper at Sofia sa corporate headquarters. Pagpasok nila sa lobby, napatingala si Sofia. Grabe! Napakalaki ng gusali. May mga empleyadong mabilis na naglalakad. May malaking logo sa likod ng reception. Behave professionally. Habang naghihintay sa elevator, may matandang janitor na nagtutulak ng cleaning cart. Bahagyang nasagi nito ang sapatos ni Sofia. Excuse me? Pasensya na po, ma'am. Tumingin ka kasi. Tahimik na yumuko ang matanda. Napatingin si Jasper. Hayaan mo na. Hindi nila alam na ilang metro lang ang layo. Nakita sila ni Clara at narinig niya ang lahat. Dinala sila sa isang malaking conference room. Please wait, darating na po ang CEO. Can we know her name? Saglit na tumingin si Clara sa kanya. You will meet her shortly. Pagkaalis nito, napailing si Sofia. Ang mysterious naman. Basta makuha natin ng investment. Lumipas ang ilang minuto, pagkatapos ay bumukas ang pinto. Pumasok ang ilang board members. Tumayo sina Jasper at Sofia. Ngunit walang CEO. Nasaan po ang CEO? She's coming. May narinig silang yabag mula sa hallway. Mabagal, kalmado, palapit ng palapit. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jasper. Hindi niya alam kung bakit. Pagbukas ng pinto, si Clara muna ang pumasok. Ladies and gentlemen, our Chief Executive Officer. Sabay-sabay na tumayo ang lahat. May isang babaeng pumasok, naka-dark suit, maayos ang buhok, tuwid ang tindig. Nakatagilid siya kaya hindi agad nakita ni na Jasper at Sofia ang mukha. Naglakad ang babae patungo sa pinakadulong upuan. May kakaibang pamilyar na kilos nito. Napakunot ang noo ni Sofia. Kuya, Ano? parang bago niya matapos ang salita, nagsalita na ang babae. Good afternoon. Sabi ni Jolina. Naniga si Jasper. Ang boses, kilala niya yon. Dahan-dahang humarap ang babae. At tila biglang nawala ang hangin sa silid. Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Jolina? Hindi sumagot si Jolina. Umupo siya at binuksan ang folder. At saka lang niya tiningnan ng diretso ang kanyang mga kapatid. Please, sit down. Itinuro niya ang mga upuan. Hindi makagalaw si Jasper. Tumingin siya sa paligid, sa board members at sa napakalaking opisina. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya sa kanyang ate. Ikaw ang CEO? Bahagyang ngumiti si Jolina. May problema ba? Napalunok si Jasper. Si Sofia naman ay namumutla na. Paano nangyari to? Isinara ni Jolina ang folder. Mahabang kwento. Pagkatapos ay tumingin siya sa proposal ng magkapatid. Pero hindi naman tungkol sa akin ang meeting na to. Tungkol ito sa 40 million pesos na kailangan ninyo. Napayog ko si Jasper. At tungkol sa bahay na inilagay ninyo bilang collateral. Nagkatinginan ng magkapatid. Paano mo alam? Hindi agad sumagot si Jolina. Sa halip ay inilabas niya ang isa pang folder. Mas makapal yun at pamilyar kay Jasper ang ilan sa mga dokumentong naroon. Naalala mo ba to? Yung transfer documents? Tama. Kinuha ni Jolina ang isang pahina. Pero may isang bagay kayong hindi nabasa. May kondisyon ng original deed ng property. Anong kondisyon? Tumingin si Jolina sa kanya. Isang kondisyon na iniwan ni Lolo. At dahil sa paraan kung paano niyo nakuha ang pirma ko, may problema ang karapatan ninyo sa bahay. Ano? Tumayo ito. Hindi pwede. Umupo ka, Jasper. Pero umupo ka. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, sumunod si Jasper ng walang pagtutol. Tumingin si Jolina sa dalawang kapatid. Hindi siya sumigaw, hindi siya ngumiti ng matagumpay. Wala ring saya sa kanyang mukha. 5 taon nang nakalipas, pinalabas niyo ako sa bahay na parang wala akong karapatan. Ngayon, pupunta kayo rito dahil kailangan niyo ako. Kaya pag-usapan natin ang investment. Huminga ng malalim si Jasper. May pag-asa pa. Tumayo si Jolina at lumapit sa malaking bintana. Tanaw mula roon ang mataas na gusali ng lungsod. Naalala niyo ba nung sinabi kong wala akong pambayad sa tuition ninyo? Tahimik sila. Hindi. Kasi hindi ko kailanman sinabi. Napayuko si Jasper. Kapag kulang ang pera, naghahanap ako ng dagdag na labada. Kapag kulang pa rin, hindi ako kumakain.
Napatingin si Sofia sa magaspang na kamay ng ate niya. Hindi ko kayo ginawang problema. Kaya ang hindi ko maintindihan, bakit nung ako naman ang walang-wala, ginawa niyo akong kahihiyan. Ate, sorry. Dahil ba kailangan niyo ako ngayon? Hindi, matagal ko nang gustong sabihin yun. Maarteng sabi ni Sofia. Pero hindi mo ginawa. Wala itong maisagot. Kinuha ni Jolina ang lumang dokumento. Ate, please. Nung ako ang nagmamakaawa na tratuhin niyo akong kapatid, nakinig ba kayo? Kayang wasakin ni Jolina ang dalawang kapatid. May legal team siya, may pera, may impluwensya. At higit sa lahat, nasa kanyang ebidensya. Ngunit habang tinitingnan niya sina Jasper at Sofia, hindi niya nakita ang dalawang taong nanakit sa kanya. Sa isang iglap, nakita niya ulit ang dalawang batang iniwan sa kanyang pangangalaga. Ang batang si Jasper na umiiyak dahil baka hindi na makapag-aral. At ang maliit na si Sofia na natutulog habang yakap ang una ng kanilang ina. Napapikit si Sofia. Hindi niya kayang burahin ang nakaraan, pero kaya niyang piliin kung anong klaseng tao siya pagkatapos ng lahat. Hindi ko kayo ipapakulong, pero hindi ko rin babayaran ang utang ninyo. Paano kami? Magsisimula ulit kayo. Wala na kaming pera. Ako rin noon. Meron lang akong 2 kamay. Itinaas niya ang kanyang mga palad. Ito, tiningnan niyo ng magkapatid. Ito ang bumuhay sa inyong dalawa. Kung kinaya ko magsimula sa wala, kaya niyo rin. Makalipas ang ilang linggo, tuluyang nagsara ang kumpanya ni na Jasper at Sofia. Ibinenta ang ilan nilang mamahaling gamit upang bayaran ang mga lehitimong obligasyon. Nawala ang luxury cars, branded clothes, nawala ang mga kaibigang laging kasama nila sa parties. At doon nila natuklasan ang masakit na katotohanan. Maraming taong nakapaligid sa kanila nung may pera sila, ngunit ngayon biglang hindi na sumasagot sa tawag. Isang araw muling pinapunta sila ni Jolina sa opisina. Bakit mo kami pinapunta? Inilapag ni Jolina ang 2 employment forms. May trabaho para sa inyo. Trabaho? Entry level. Nagulat si Jasper. Ako entry level? May problema? Tanong ni Jolina. Diyan kayo magsisimula, sa ibaba. Hindi executive position ang ibinigay ni Jolina. Walang sariling opisina, walang assistant. Si Jasper ay inilagay sa operation support. Si Sofia naman ay tumulong sa administrative department. At sa unang mga buwan, naranasan nilang gawin ang mga trabahong dati nilang minamaliit. Mag-ayos ng files, magbuhat ng boxes, maglinis ng sariling workstation. Makitungo ng maayos sa guards, utility workers at janitors. Isang hapon, nakita ni Sofia ang matandang janitor na minsan niyang sinigawan sa lobby. May mabigat itong dalang basurahan. Tay, ako na po. Nagulat ang matanda. Wag na po ma'am. Nahihiyang sabi ng janitor. Umiling si Sofia. Hindi po, tulungan ko na kayo. Habang binubuhat niya yon, napansin ni Jolina mula sa malayo. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya. May nagbabago na. Si Jasper naman ay natutong tumanggap ng utos mula sa mga taong dati ay tingin niya ay mas mababa sa kanya. Isang gabi, naabutan niyang mag-isa si Jolina sa opisina. Ate, pandesal. Naalala ko nung college ako kapag wala kang may padalang extra, sinasabi mong kumain muna ako ng pandesal. Hindi ko alam nun na minsan yun din palang hapunan mo. Namutla ang mukha ni Jolina. Sorry. Walang dahilan, walang palusot, isang simpleng sorry. Sa pagkakataong yon, naramdaman ni Jolina na baka yun ang tunay na paghingi ng tawad ng kanyang kapatid. Kumuha siya ng isang pandesal, hinati niya sa 2, iniabot ang kalahati kay Jasper. Kain tayo. At pareho silang napangiti. Hindi naging instant ang pagbabago ni Jasper at Jolina. Maraming buwan ang lumipas bago nila tuluyang natutunang mamuhay ng simple. At hindi rin agad nawala ang sakit ni Jolina. Ang pagpapatawad ay hindi pagbura sa nakaraan. Ito ay pagpiling huwag hayaang kontrole ng nakaraan ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Makalipas ang 1 taon, bumalik silang 3 sa lumang bahay sa probinsya. Hindi yon binenta ni Jolina, ipinaayos niya lang. Sa likod ng bahay ay naroon pa rin ang dating labahan. Lumapit si Sofia sa lumang batya. Dito ka naglalaban nun? Eto yung nagpaaral sa amin. Sabi naman ni Jasper. Hindi yung batya. Eto, natawa si Sofia habang naiiyak. Hinawakan niya ang kamay ng ate niya.
Ang ganda pala ng mga kamay mo, ate. Napaluha si Jolina. At sa pagkakataong yon, hindi na CEO ang nakatayo sa harap nila. Hindi rin na bandera. Isa lamang siyang panganay na sa wakas ay naramdaman na ang sakripisyo niya ay nauunawaan. Huwag nating ikahiya ang mga kamay na nagtatrabaho para sa atin. Ang magaspang na palad ng isang magulang, kapatid o taong nagsakripisyo ay hindi simbolo ng kahirapan. Ito ay medalya ng pagmamahal. Hindi nasusukat ang dignidad ng mamahaling damit, malaking bahay, magandang trabaho o kapal ng pitaka dahil maaaring mawala ang lahat ng yon sa isang iglap. Ngunit ang kabutihan, sipag, pagpapakumbaba at marunong tumanaw ng utang na loob ay kayamanang hindi kayang agawin ng kahit na sino. At higit sa lahat, huwag hintaying mawala sa atin ang isang tao bago natin pahalagahan ang mga sakripisyong ginawa niya. Dahil kung minsan, ang taong ikinakahiya natin dahil simple lang ang kanyang buhay, ay siya palang dahilan kung bakit nakarating tayo sa taas. Ang mga kamay na tinatawag nating marumi at magaspang, ay siya palang mga kamay na buong buhay na humawak sa atin upang hindi tayo tuluyang bumagsak.